Yo guys, check kamusta mga idol. So ayan, mag-update tayo ngayong Monday mga lodi. Walang pasok. Walang pasok. Ayan mga lods, no? So grabe, alam nyo, mamaya mga lods, yung raffle ni Boy WhatsApp, mamaya na yun ha. Pinapaalala lang natin sa mga hindi pa nakasubscribe, mga idol, para magkaroon kayo ng chance na manalo ng 500 pesos kay Boy WhatsApp, mga lodi. Ayan, subscribe kayo dito kay Clovis Gaming. Nandiyan yung link ng kanyang channel sa baba ng description natin. Mga idol, so mamimili siya ng 5 tao, bibigyan niya ng 500 pa Gcash niya. No, pambili ng Noche Buena, 500. So ayan ha. Medyo hindi tayo alam niyo na, nakapag-upload mga Sabado, Linggo ata. Hindi ako sure eh. No, kasi medyo naging busy tayo, maraming tas kahapon nagninong tayo sa sa isang napaka beautiful baby, no? So ayan. Kaya inaabot tayo ng gabi at naging zombie na naman. Ayan mga lodi, no? So mag-news na tayo ngayon mga lods, update muna tayo. So ang ating market, ang ating chart, di ako nakapag-trade ng mga nakaraan. So nandito pa rin yung ating kinuha na natin yung ating panalo mga lodi, alam niyo naman. Medyo naging busy. So eto kulay blue na to, ito yung 50% ito muna tayo para magkaroon tayo ng clue. If ever magti-trade tayo. So dito 'yan mga loads, no? Ayan. So ito yung 50% niya. So, inihintay ko lang siya na bumaba dito, no? At pagdating dito tayo magkakaroon ng desisyon, no? Kailangan natin maghintay diyan eh. If ever, medyo malayo-layo pa pala 'to. Kasi once na bumaba siya dito, mga idol, it's either magba-bounce siya diyan pabalik or tatagusin niya 'to pababa. So, doon tayo maghahanap ng confirmation in between. Mga lods, no? Kapag na-confirm natin na pabalik na siya, doon tayo magpo-position. Pag na-confirm natin na pababa na siya, doon tayo magpo-position mga lodi, no? So hintayin natin kung ano mangyayari. Pero so far so inihintay natin bumaba dito kasi baka sabihin mo, inihintay mo palang bumaba dyan, di positionan mo na bumaba, mag-short ka na. Hindi, ibig sabihin kasi dito mga idol, wala pa tayong kasiguraduhan, no? Pwede na rin siyang mag-bounce dyan. Hindi, kumbaga dito wala tayong clue eh. Mas mahirap hulaan kung ano mangyayari dito sa ating position dyan. Pero once na umabot na siya dito sa 50%, dun medyo lalaki yung chance natin malaman kung saan pupunta, no? Ayun lang yung sa akin dun mga lodi. Dito wala, mahirap dito. Pwedeng maglaro-laro pa siya dyan, I don't know. Pero ang hinihintay talaga natin bumaba siya sa 50%. Dahil pag bumaba siya dito, madali na nating malaman. Kasi yung mga iniisip natin, ako bilang isang baguhan, ganun din yung iniisip ng ibang trader na hinihintay din nila dito yan lahat. So pagdating dito, ayun na yan, dyan na magkakagulo mga idol, no? Dito wala, mahirap pa to mga idol, no? Pero pwede ka na rin sumugal dyan kung ikaw kung gusto mo, di ba? Kaya lang, sugal talaga yan mga lods, no? Huwag nyo nang bawasan yung pangmigay nyo sa mga inaanak nyo, maghintay na lang kayo. Maghintay na lang kayo. Pero kung rakista ka talaga, wala ka dyan. Yung sinasabi ko lang, pagdating dito sa 50%, medyo may chance na tayong magkaroon ng malaking probability kung saan pupunta, no? Pag tumama siya dito, it's either babalik or babagsak. So doon, yun, naghanap na lang tayo ng mga confirmation candle doon, mga lods, no? So ayan, sa ngayon waiting in vain tayo, mga lodi. So mag-news na tayo ngayon, mga idol. Syempre, check muna natin ang Bitpinas, mga lodi. Mukhang maraming news dito. Ito daw yung ginawa ng government natin para malaman yung sa ransom, mga lods, no? So ayoko niyan eh. Ito, Chainalysis reported that more than 3.4 billion in cryptocurrency was stolen globally in just 2025, mga lods, no? Marami talagang ito yung sa tingin kong malulutas o magkakaroon yung mga ganito kasi ngayon. Halimbawa, na stolen. Anong mangyayari doon? Pagka ganun. Kunyari, ikaw yung nanakawan,
wala ka ng habol. Parang ganun eh. 'Di ba? So once na magkaroon tayo ng batas tungkol sa mga ganito, doon na yun kumbaga ngayon parang ano, out of the blue, hindi mo alam kung mababalik pa sa iyo o hindi. 'Di ba? Pero once na magkaroon na tayo ng law, siguro naman magkakaroon na tayo ng chance, no? Kasi syempre may babasihan ka ng batas eh na, uy, baka pwede nyo akong tulungan, ganito, ganyan. So, yung mga nagnakaw din, syempre, mayroong kaparusahan para sa mga ganun ni Peber, di ba? With a small number of large hacks, including a major breach sa at Bybit. So, nabalita natin to, di ba, sa Bybit. According for the most, accounting for the most losses. So, ito yun, no, yung leader ng Bybit. Na, eto sana, ganito yung Pilipinas, oh. Kung medyo naging close lang yung government natin kay Sisi. Pakistan Mutual Asset Regulatory Authority has allowed Binance and HTX begin the formal process of applying a pool o pool operating licenses under Pakistan's emerging crypto regulatory framework. Maunahan pa tayo nitong Pakistan sa tingin ko lang, mga lodi. No? Although may batas na tayo dito sa Cadena de Amor, no, sa tingin ko mas magiging lively yung crypto journey ng mga taga-Pakistan kumpara sa Pilipinas. Kasi ang ganda ng Binance eh. Sa atin, Binance versus yun nandito sa Pilipinas. Wala kayo dyan. Hindi ako nag-ano dyan, ha. So ito yung isa pala, gusto ko yung balita, kaya pinunta ko tong Bitpinas eh. Meron na tayong mga idol pala, no? Trading league. Ayun, malupit mga lodi. Nagkakaroon na sila ng mga tournament sa trading. Sali tayo dyan. Paano sumali dyan? Mga idol, MJ Aguilar announced the Philippine First Crypto Trading League. The Philippine First National Crypto Trading League announced, mga idol. So, pambato ko dyan, si Boss Robo. Sayang si Boss Robo. Boss Robo, ayan, no? Saka si Boss KGX pala, naku, lupit yung mga idol natin, mga lods, Sali kaya sila dito? Sali tayo, buo tayo team. Ang Sure Win Team, pangalan ng ng team natin, Sure Win. Ayan, Sure Win Team. Tapos pag natalo, maya onte. Ayan. So, nakaka-excite to mga lodi. Sana i-live nila, malaman na. Kumbaga, once na nagkakaroon tayo ng tournament dito sa esports na to, na crypto esports, tawag dito, naka-live, no? So, pwede nating panoorin, pwede nating sabayan, no? Syempre, imposibleng hindi magkaroon ng mga favorite player dyan, di ba? Syempre, may mga pambato na yan. Parang sa Dota sa Pilipinas, di ba? May mga idol tayo, mga team, tsaka mga player. So dito sa trading league, nagkakaroon din ng mga MVPs diyan. So yung pwede mong sabayan. Kaya lang sobrang pressure sa kanya noon, kasi pera yung laban dun no. 2026 first franchise entry 2026 season. Ayan mga lodi, mukhang magiging maganda yung journey natin sa 2026 mga idol Kasi magkakaroon tayo ng mga ganito. 'Di ba? Ano ba sumali diyan? Para ako yung hindi nyo pwedeng sabayan. Matatalo kayo. Matatalo kayo sa akin. Ayan. Grabe yun, nakaka-pressure yun. Kunyari, ikaw yung people's favorite. Diba? Siyempre, maraming sasabay sa trade mo. Kunyari, naka-live yung trading. Naka-live, maraming sasabay. Tapos kapag natali yung mga sumabay sa'yo, hindi ka na nila idol. Pero, pag nanalo, idol ka nila. Oy, idol, panalo tayo. Salamat sa profit. Kapag talo, yan, wag na yan. Wala kang kwete. Talo yung pamaskyung handog ko dyan. Gaganon yung mga tao, mga lodi, o kawawa. So, ayan Naku, nakaka-excite yan mga lodi Sana mangyari. Meron tayo niyan, no? Live. With the update, users can create a narrative Bitcoin address, send and receive BTC, and view their Bitcoin balance without relying on wrapped asset on third-party wallets. Crypto wallets, MetaMask finally
adds Bitcoin network support. Ayun, sa mga may MetaMask dyan. Yung may MetaMask din sa cellphone, di ba, boss? Yun pala. Hindi ko kasi masyadong nagagamit na to MetaMask eh. Siyempre sa ano na tayo, Bitgit ako eh. Crypto trading meets esport, the Grand Cup 2025 Showcase Live Crypto Tourney in PH. Live ba to? Ayan. So ayun, may tapos na ba sila? Hindi ko napanood to No? Mga bata po. Legit ba to? Mga bata pa sila, nasa mundo na sila ng trading. 'Di ba? Parang mga apo ko na to Tanda ko na. Bagay, 76 na ako eh. Tanda na ako mga lodi. Parang mga apo ko na to. Grabe. Yeah. So, eto, punta muna tayo sa ating mga ibang news mga lodi. Actually, nag-update lang talaga ako ngayon. Mamaya na to. Punta muna tayo sa... Hindi. Dito tayo sa Cointelegraph mga lodi, no? So, check natin yung mga bagong news dito sa Cointelegraph. Sino to? Si Nikki Hill. In a podcast with Nick Hill Kamat. Ayan Ray Dalio says Bitcoin is unlikely to be significantly held by central banks and many others because of key concerns. He cites transactions transparency and the risk that Bitcoin could be cracked. Alam niyo, meron ako nabasa na ito pala yun. Ito na yun. No quantum computers won't break Bitcoin in a near future. Ito yung parang pinag-aalala ng mga Bitcoin whales, Bitcoin holder at Bitcoin community na yung quantum computers mga lodi quantum computing, tama ba yun? Na mabibreak yung code ng Bitcoin in 2030. Ayun yung sinabi nila noon 2030. Kung hindi mag-a-update o kung hindi gaganda yung kumbaga kung hindi nila makokontra halimbawa yung quantum computers. Pero sinabi dito mga idol, no quantum computers won't break Bitcoin in the near future. We'll keep observing their evolution. So ayun, kung hindi mag-evolve yung Bitcoin mga lodi, talagang aabutan siya ng quantum computing. Yet making thoughtful change to the protocol and an unprecedented migration of funds could easily take 5 to 10 years. 5 to 10 years nga, kaya nga sabi nila 2030. Diba? We should hope for the best but prepare for the worst. Yari tayo dito. Migrating Bitcoin to post-quantum standards could take 5 to 10 years, says Bitcoin core developers James Sanloop. Pero mga idol, huwag niyong kalimutan na si Michael Saylor, mga idol, sinabi niya na ang pogi ko. Sinabi niya na hindi makakasira. Ito. Sabi dito ni Michael Saylor, the Bitcoin quantum leap, quantum computing won't break Bitcoin. Di ba? Sa mga idol, kung kakabahan kayo, di ba? May hawak kayong Bitcoin. Kumbaga dapat di na kayo matakot kung si Michael Saylor na yung magsasalita kasi ito yung poon ng to eh. Yung mga Bitcoin maxi ng Bitcoin, ito yung pinaka Bitcoin bull. Kumbaga sa lahat. 'Di ba? Siya na mismo nagsabi, quantum computing won't break Bitcoin. It will harden it. 'Di ba? Hindi siya masisira, mas titibay pa siya, 'di ba? The network upgrades, isa yan mga lodi, so kailangan talaga nag-evolve, nag-upgrade yung network. Active coins migrate, lost coins stay frozen, yung mga lalo na yung kay Satoshi. Security goes up, supply comes down. Bitcoin grows stronger. Yun yung sinabi niya dito, mga idol. So for me, kailangan ba kayong matakot sa Bitcoin o quantum computing, mga lodi? Hindi ko alam. Mga lods. Kasi ayun talaga yung matagal ng problema ng problema ng mga Bitcoin maxi. Yung laging issue yan, yung quantum computing niyan. So, sa akin, hintayin na lang natin. Pero kita nyo naman,
green dots, orange dots, bigot, ano yun? So, bibili na naman to mga Lodi. Pag nagpo-post ng ganito si Michael Saylor, bumibili siya lagi ng Bitcoin. Di ba? So, grabe, bullish na bullish sila ngayon mga Lods. Bakit kaya? Ready na ba sila sa 2026 mga Lodi? Ayun ba yung pinaka-plano ang mag-ready sa 2026 mga idol? No, ngayon parang iniisip nga natin patay yung market ngayon mga Lods eh. Kumbaga, ang matutuwa lang dito yung mga trader na scalper na matataas yung leverage. Sila yung mga buhay ngayon. Buhay sila ngayon. Hindi naman namamatay yung mga sutoy na yan. Tayo-tayo yan trading everyday. Diba? Pero yung mga long-term holders, medyo boring sila ngayon. Lalo na pag sinisilip nila lagi yung mga portfolio. Ay, ba yan? Hindi magalaw. Ganun sila. Diba? So, Fed will inject nearly 7 billion in liquidity tomorrow. Ngayon daw yun, mga Lods. Ayan, so, yun Tapos, last. Para tayo sa Coin Bureau tayo. Check natin. President Trump, I will ensure that the future of crypto and Bitcoin is shaped in the USA. I will support the right to self-custody for the nation's 50 million crypto holders, mga idol. No? So, nung una pa lang, mga Lodi, may sinasabi na ni Trump na syempre pro-crypto nga siya. Isa yun sa mga dahilan siguro kaya mas marami nadagdagan yung boto niya 'di ba? Pero ang inaano niya rito lagi is yung USA, no? Lagi niyang sinasabi na kailangan sa USA, kailangan sa Amerika tayo mag-start, sa Amerika lahat. Kaya yung mga American-based na crypto coins, mga Lodi, nagkaroon nga ng ipapasa daw yung batas. I don't know kung malapit na yun, no? Na ipapasa daw yung batas na walang tax sa mga American-based crypto, mga idol, no? Siyempre, alam niyo naman yung mga American-based crypto, pag sinearch niyo pa lang dito sa categories ng CoinGecko, malalaman niyo na kasi baka sabihin kasi yung mga ano ba yung mga made in the USA na crypto. So ayan, punta kayo dito sa categories ng CoinGecko, made in the USA, click nyo, malalaman nyo. Number 1, mga Lodi. Solana, Cardano, ayan, makikita nyo lahat dyan. XLM, Litecoin, Sui, Hedera, ayan mga Lodi. So, yun ang iniisip ko dyan na, kasi, kung ikaw, mag-a-adapt na ng crypto, no? Buong mundo, globally, crypto. Siyempre, ano yung mga coins na gusto mo na gamitin? Ang laking bagay ng tax sa business. Di ba? Kung ako malaki akong kumpanya tapos gagamit tayo ng blockchain, siyempre mas gusto kong gamitin yung mga coins na walang tax. Ba't ako gagamit may tax, di ba? So, for me, once na mangyari yon, talagang may pasa yung batas na walang tax sa mga US-based coins o based token na from USA, siyempre mas pupiliin ng mga big institution o mga company yung mga American-based, di ba? Tapos, mabilis, mura, scalable, at siyempre alam nyo na yun, ano ba yung number 1? Ayun lang yun, mga Lodi, no? Ayan, ano tayo? UAE ruler meets Elon Musk. Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan met with Elon Musk in Abu Dhabi on Sunday to discuss AI and advantage technology. Nako, alam niyo si Elon, pag nagsasalita si Elon pagdating sa mga AI, sa mga advanced technology, medyo nagiging sobrang futuristic ni Elon. Pwedeng mangyari pero sobrang tagal pa, parang ganun. No? Parang yung mangyayari pa ng mga ilang taon. Sinasabi niya na sa'yo na parang mamaya na agad mangyayari. So, medyo mahirap kausap si Elon pagdating dun BlackRock, Larry Pink, Bitcoin as a large use case. So, ayan mga Lodi, sobrang bullish na natin. Ngayon ang tawag dito, meron akong nakausap dun dati mga Lodi. Kwento ko sa inyo yung sa Bitcoin dati.
nung third cycle, mga idol, no? Bago mag bull market, mga lods, meron tayong kakilala. Kasi dati bago lang ako nun, syempre nagtatanong-tanong ako, nag-research ako. Foreigner yun, mga lodi, na natin sa Axie. Na naka-jam natin sa Axie. Kumbaga nakausap ko siya dahil sa Axie nun. Sinabi niya nun, mga lodi, kasi ano siya matagal na siya sa crypto As na bilang lumipat siya sa Axie. Sinabi niya sa akin nun, no, sabi niya, nung nag-bull market noong 2021, mga lodi, sobrang tagal na panahon, parang patay daw yung market noon, mga lodi, na wala man lang gala, wala man lang kahit ano, sobrang inip na, parang gusto na nilang sumuko. Hindi nga lang daw siya nakasuko noon kasi medyo busy siya, may ginagawa sila noon, may mga project sila. Pero habang tinitingnan niya daw yung crypto noon, parang gusto niya nang kunin, no? Gusto niya nang kunin yung asset niya, gusto niya nang i-out. Sabi niya nga noon, marami siyang mga kasabay na hindi nag-benefit sa bull market kasi sumuko sila, mga lods. No, kasi nga yung mga kasama niya daw na yon, laging nakaharap sa crypto, laging minomonitor. So habang minomonitor mo si araw-araw, yung pas lalo ka naiinip siya kasi ang ginagawa niya, hindi siya masyadong tumitingin sa chart, hindi siya tumitingin sa wallet niya. Kaya hindi niya masyado nararamdaman yung inis o yung something. Ilang taon daw yun, mga lodi, na ganun daw. Tapos biglang pagising na lang daw niya, lumipad na yung market. Ganun daw yun. So ngayon, binasi ko yun naalala ko yun kasi ngayon Ngayon na nararamdaman natin na parang ganito, halos parang baliktad nangyayari. May mga good news pero bumabagsak yung market. Tapos sobrang tagal, no? Ng consolidation, parang tinitignan mo. Taas, baba, taas, baba. Parang di mo na alam yung gagawin mo, naiinip ka na. Parang naisip ko, nandito na siguro tayo sa point na yun. Yung sa sinabi niya na gano'n na, yung magugulat ka na lang. Parang yung paglipad ng market yung sa mga oras na hindi mo inaasahan. Parang ganun. Hindi mo inaasahan na lilipad na siya ngayon pala yun. Ngayon pala yun, no, di ba? Yung parang they caught us off guard. Parang ganun, no? Yung lahat walang alam, lahat negative yung nasa isip, lahat parang wala nang pag-asa. Tapos bigla na lumipad. Ganun daw yung nangyari sa kanila noon, sa kanya noon. Nagulat nga daw sila ng asawa niya. Pagkagising niya, lumipad na yung market. Tapos everyday daw yun na, kunyari ngayon, up sila ng 50%. Tapos kinabukasan, up na naman sila, yung 50% naging everyday uma-up sila ng 20%, 15% sa loob ng ilang linggo. Ganun daw kalupit yung kumbaga yung gaano katagal yung hinintay mo na drop yung market, gaano katagal na hinintay mo na parang gusto mo na sumuko. Parang sobrang tagal din naman yung up ng up kasi syempre kung araw-araw tapos tinitignan mo na up ng up. Parang ka na nun gusto mo na magsasawa. Sabi nga ni Trump, di ba? You will be tired of winning. Ganun daw yung mangyayari, monumental na, mga lodi. Kaya habang lumilipad up ng up, tapos yung mga napupomo, biglang dumadating, up na naman kasi dumadagdag sila. Parang wala nang hanggan yung up, mga lodi. Euphoria na nga yung tawag nila dun euphoria na. Lumilipad na ng sobra, mga lodi, hindi ka na parang hindi mo alam kung hahabol ka o maghihintay ka. Pag naghintay ka, iwan ka na. Nagsisi ka kasi hindi ka humabol, yung mga ganun. So, ganun daw yun, mga lodi. Parang mararanasan mo yung bull market ng biglaan nang hindi mo inaasahan, ganun nga. Ganun. So, hintayin na lang natin, mga lodi, no? XRP banished from Binance. Nako, isa pa to, mga good news natin na walang bearing. Hindi, meron to. Binance, and this is not real selling, sabi dito. XRP is leaving exchanges at speed. No, naubos na raw sila sa mga crypto exchange. Pushing Binance reserve to multi-months low. That's not panic, that's positioning. Sabi rito, historically, when asset exit exchanges, it means long-term custody, institutional allocation, off-change usage, preparation, not speculation. Ayun, mga lodi. Pag nawawala daw yung mga coins sa mga crypto exchange, ibig sabihin, hinuhold sa cold wallet. Diba? Kumbaga, dito lang to sa wallet ko. Long term na to, parang ganon. O kaya gagamitin ng mga institution
O kaya gagamitin ng sa off exchange usage. Kumbaga, siguro company per company hindi nagagamit ng crypto exchange, ganun. Pero ibig sabihin, goods 'yon, hindi siya binibenta, 'di ba? So ganun daw yung nangyayari ngayon sa XRP, nauubos na sila sa crypto exchange. You don't drain liquidity before bad news. You drain liquidity before utility turns on, sabi niya. With institutional adoption accelerating, cross-border rails being rebuilt, and liquidity becomes strategic, XRP isn't being traded, it's being removed from the casino. Ganun daw mga idol, no? Watch the flows, not the price. This feels like the calm before something very deliberate storm. O, ayun ha. Mga Lodi ha. So, watch out. Watch out. Ripple strengthening its partner with TJM Institutional Services. TJM is a long-established broker deal, and with this partnership, they're aiming to change. They're aiming. Ayun, wala na yung talent ko magbasa sa sobrang zombie. They're aiming to enhance trading and clearing settlement for institutional investors. Furthermore, it's a flashy move related to XRP Ledger with plans to expand usage to hedge fund, mga loads, no? Goods na goods to asset management companies and investor by leveraging Ripple Prime within the next few months, mga loads. Napakatindi nito, mga idol. Alam niyo, XRP napakadami na. Pag pumutok talaga to, mga lodi, putok talaga to, mga idol. Ito naman, sa mga nagtag sa akin, mga lodi, pupuntahan natin yan, si Yung Hoon Kim na yan, mga lodi. Pero sabi kasi ni Yung Hoon Kim, mga idol, yung merong IQ ng 276 na tao na may Guinness Book of World Record, mga idol, sipin nyo Bitcoin is digital gold, sabi niya yun Ethereum is digital oil. Ano yung XRP? XRP is digital God. Sabi niya, God mga idol, no? So, parang nakakagulat na mayroong mga ganitong nagsasabi ng mga ganyan tungkol sa XRP. Kumbaga, ngayon, ba't ngayon lang sila lumitaw? Mas mataas pala yung IQ natin kasi naunahan natin sila sa XRP. Ayan, pero marami nagsasabi na parang sa politika dito sa Pilipinas, bintangan yan bayaran ka ganyan bayaran ka para i-promote yung mga ganyang coins, nasabing gano'n, no? Isa kang prostitute. Ganun yung tawag nila sa sa mga bayarang press dito, mga bayarang mainstream media sa Pilipinas, di ba? Prostitute. Isa kayong mga prostitute, sabi. So, sinabi nila ganun. Ganun din sa crypto, sinasabi. Pinopromote mo yan kasi bayad ka. Pero di ako naniniwala, mga lodi, no? So, ito, sabi dito ni Mason Berluis, XRP is digital God according to the highest IQ person on earth. This is hilarious, sabi niya ganun, no? For the record, sabi niya, XRP isn't company. It's decentralized cryptocurrency, mga idol. Totoo yan, legit yan. So, they don't have a marketing team, which means they can't pay people to talk about XRP. No, walang nagbabayad. Walang magbabayad para i-promote mo yung XRP. Ayun yun, mga lodi, no? O yung baka sabi nyo, hindi Ripple, sabi dito, Ripple is a company with a marketing team and budget who can pay people. O ayan sila yun, Ripple. O ngayon, sabi niya rito, I have never been paid a dime by Ripple. Ako din mga lodi. Lahat ng sasabi niya rito, ganoon din ako. And I don't know anyone who has been paid to specifically talk about XRP. Ako din, mga lods. Wala akong kakilala na nagbinabayaran para pag-usapan yung XRP o i-promote yung XRP. Lalo na ako, hindi naman ako binabayaran ng Ripple. Ripple, baka naman, pang Noche Veda lang. Gaganin ba ako doon? Di ba? So, I don't think anyone's paying this guy. Lalo na daw to, mga lodi, no? Walang nagbabayad dito. Kay IQ man. Di ba?
I think he simply knows that talking about XRP gets you views and followers. Pwede rin yun, no? Kasi maraming XRP army, no? Especially if you're the highest IQ in the world, which is kuhang-kuha niya, mga lods, no? Kasi, yung highest IQ, pinag-uusapan yung XRP, lagi sinasabi XRP. So, nagkakaroon siya ng engagement. Yeah? And so, he mentioned it on X to grow his account. Ayun yung parang binibintang niya dyan, mga lodi. Possible that an independent whale paid him as well, but not Ripple. Yun nga, pwede rin yun, mga lods, no? Na yung whale ng XRP, binayaran siya. Pero yung Ripple, malabo, mga idol. Lalo na XRP, wala naman yun. Walang sino magbabayad para sa kanila. Diba? So, ayun yung... pero kasi kaya pala nilagay ko to, yung kasi gusto ko magbigay ng sa akin. Or pwede rin, no? Kasi ganito. Siya, sinabi niya yung sa kanya, di ba? Ayan. So, ang sa akin, pwede rin naman na meron siyang natuklasan o talagang inaral niyo yung XRP at alam niyo yung mga pwedeng mangyari. Kaya mismong siya na mismo yung nagpo-promote ng XRP. Pwedeng ganun. Di ba, mga idol? Kasi hindi naman siya magaganyan-ganyan, no? Kung ayun nga yung mga possibilities. Pwedeng binayaran siya ng whale, pwedeng ginagamit niya lang yung XRP army para mag-boost yung kanyang followers, or pwede rin namang totoo na naniniwala na siya sa vision ng XRP o vision para sa XRP at alam niya rin kung ano yung mga pwedeng mangyari using XRP. Pwede rin naman yun. Di ba? Pero mga idol, sabihin ko sa inyo, hindi ko pinopromote si XRP. Wag kayong bumase sa akin para bumili, mag-hold o magbenta ng kahit anong coins. I'm not a financial advisor. Do your own research. Malalaki na kayo. Mga sugalord na nga kayo eh. Mag-search kayo ng sarili nyo. Mga lodi, wag kayong bumase sa mga content creator. 'Di ba? Kasi ang chupol nyo naman yun pag bumase kayo sa content creator. Pag natalo kayo, sila sisihin nyo. Pwede ba yun? Kaya pera nyo yan, kayo pumipindot, kayo nagsusugal. 'Di ba? So yung iba sinasabi, yung spot trading, for me, hindi siya sugal. Investment talaga yun, long term. Pero yung futures trading, which is tong ating tawag dito, ating ito yung trading natin, scalping natin, no? Ito, sugal to, mga idol, no? Kasi matatalo ka dito, mananalo ka dito nang hindi ka nagre-research o nag-aaral. Kaya nga, ito yung, pero para sa akin, yung etong futures, ito yung sugal na mababawasan yung talo mo kung pag-aaralan mo. Mga lodi, kung magkakaroon ka ng risk management, iba yung epekto niya sa mga lehitimong sugarol, mga idol, no? Yung 50-50 parang sabong, 'di ba? Pero sabi nga Boss Robo, yung mga nagsasabong malupit din yan, mga lods eh. Kasi syempre, hindi naman puposta yan sa mga hindi rin tinraining na manok eh. May mga pag-aaral din daw dyan eh. Sabi niya eh. So, dapat dito rin sa futures, pag-aaralan mo rin. Lahat naman yan eh, di ba? So, ganoon ha. Sana tayo. Dito na tayo sa last. Ito mga idol ha. Ang ganda ng sinabi niya rito. So, gusto ko lang share sa inyo, sa atin, no? Para sabay-sabay nating malaman. My goal with this tweet was to clarify the following. Ayan lang, kapi lang ako konti. Okay. Ripple as a US national bank and after its only entry into the federal banking system. Ulit. Ripple as a US national bank and after its official entry into the federal banking system, it is considered the only one on a global level. Mga lodi tingnan niyo yung bigat ng mga nakalagay dito It is considered the only one on a global level. And likewise within the United States, the XRP Ledger network system, no, yung XRP Ledger, and therefore necessarily XRP as a complete and integrated financial and technological system that combines infrastructure and payments, settlement, liquidity, technology, and regulatory compliance, mga idol, no?
as no other bank possesses this comprehensive technological ecosystem or use it as this level of integration and efficiency within the federal bank system. And this also points to a very important matter, that the escrow accounts for XRP are now under the control of the US Treasury. Boom, pak, boom, boom, pak. Oh, mga lods ha. No? So, ganun ka-importante. Ganun ka-importante yan, mga idol, no? Si XRP sa US, mga lods. So, nasa inyo na yan, ha? 10,000 XRP challenge. And then, ito hindi ko pa ito nabasa. Ngayon ko lang ito babasahin. Conditional on providing an answer before any announcement from the OCC for a new national bank or a new acquisition of one of the national banks. Challenge duration is only 1 day. Give me a crypto company that has DLT network within its main digital sovereign asset, native asset, like other than XRP that has become US National Bank, and you get 10,000 XRP from me. Uy, wow, sarap dun, 10,000. Ang dami niyan ah. 10,000 XRP, papamigay mo lang. Samantalang ako, hirap na hirap ako magkaroon ng ang lapit niyan. Yun pala to, namimigay lang pala siya dyan. Akala ko naman may something na news eh. Pero ang lupit na mga Lodi, no, yung sinabi dito ni Asis, mga Lods, no, na US as a national bank, kasi syempre magiging bangko na yung Ripple di ba? Ripple pala. And after its official entry to the federal banking system, nako mga Lodi, I can't wait, no, na mangyari to, mga Lods. Although napakalapit na, dahil nakikita na natin yung mga balita natin sa Ripple, di ba? Para maging bangko, mga Lodi. Pasado na sila eh. Nabigyan na sila ng conditional access, ano ba yun? Basta meron na sila, nasa step pa na sila kumbaga, mga Lods, no? So hintayin na lang natin na they go further at pumasok na mismo diyan. Which is para sa akin is hindi imposible. So napakaganda ng news na yan, mga Lodi, no? So grabe. Ngayon mga idol, actually talagang nag-upload ako para sabihin sa inyo na mamaya na yung parapol ni Globis Gaming. Sana makasali kayo, mag-subscribe kayo, hindi pa ulihan lahat. Mga Lodi, baka mga hapon to o baka maggabi, ganun, I don't know. Pero ngayong araw na to, mga Lodi, kasi kanina sinusulat na ni boss yung mga pangalan nyo eh. At ilalagay na sa raffle eh, mga Lods eh, no? So sa mga dadagdag pa dyan, nako, dapat pala may cut-off to, no, na mga magsusubscribe. Hindi. Sige, sali na kayo lahat. Walang cut-off. kahit habang nagra-raffle, may mga sumasali pa, no? Kasali rin. Hindi, basta yan mga Lodi mag-subscribe kayo sa ni Globis. At syempre, mamaya, bukod sa parapol ni Globis, mag-update tayo. Mas maganda gawin natin yung raffle ni Globis sa channel niya. Sa channel niya, magla-live dapat yun, kasi para sabihin nyo kasi dinaya eh. So ilalive namin yung, hindi, dapat nakasubscribe kayo para malaman nyo, mga idol, no? Subscribe kayo para mag-notif sa inyo pag naka-live na si Globis, mga Lods, no? Para kung sakaling mabunot kayo, tapos nandun kayo, yun na yun, mga Lods, no? Pero ano ba yun, boss? Kailangan mag-present sila o kahit na hindi na? Kailangan nanonood sila ng live? Baka unfair naman yun sa mga iba, mami, wala, busy. Tas hindi na. Ano na lang, basta kung sino yung mabunot. Kung sino yung mabunot na lang, mga Lods. Tapos, kumbaga magko-comment na lang. Comment nyo yung number nyo. Kunyari, nabunot kayo. Comment nyo yung number nyo dito sa basurahan. Pala, sa mismong live na lang pala. Sorry, mga Lodi. Sa mismong live ni Globis, doon nyo comment yung number nyo. Huwag na kayong magtangkaman daya, kasi do-double check namin yan lahat. Lalo na yung, kunyari, nabunot namin si Chiquito. Nakalagay, Chiquito. Tapos may gumawa ng Facebook na Chiquito. Tapos saka lang siya naka niya sinend yung number. Hindi nyo magagawa yun, mga Lodi.
Dahil i-check namin yung Chiquito mismo, i-compare namin yung mga channel na yan. So, ayun. So, mamaya po ano kayo mag-ready na kayo mga Lods, no? Sa ano ni Clovis. So, ayun yung update natin ngayong araw mga Lodi. Maraming salamat sa mga nanood. Kita-kits tayo mamaya. At magandang araw sa inyo. Advance Merry Christmas mga Lodi. I love you all. What's up, what's up? Subscribe to Clovis Gaming and Merry Christmas and Happy New Year to everybody! Ho, ho, ho! Merry Christmas! Si Santa Clovis yun eh.